Noong Lunes ay naghatid ng kanyang State of the Nation address si Pangulong Rodrigo Duterte at narinig ng sambayan ng Pilipino ang kanyang mga nagawa at mga susunod pang proyekto sa mga darating na taon. Kasabay nito naghatid naman ng kanyang SOCA o State of the City Address si Angeles City Mayor Edgardo Pamintuan kamakailan. Inihayag niya na sa buwan na ito mayroon ng mahigit 12,000 mga rehistrong negosyo at mahigit 1,000 naman ang mga bagong negosyo sa lungsod. Iginiit niya naman na mas dadami pa ang bilang ng mga ito kapag naitayo na lahat ng infrastruktura sa ilalim ng programang Build, Build, Build. Our region, our province, and our city will be the first beneficiary of big ticket projects to be rolled out under the program. This includes the 211.43 billion Malolos-Clark Railway Project and the 12.55 billion expansion of the Clark International Airport as approved by the National Economic Development Authority. Dagdag pa niya dahil sa patuloy na pagdami ng international at local flights sa Clark International Airport, mas dumadami pa ang mga trabaho at oportunidad na dumadating sa mga mamamayan. Ipinaalam niya din na nangako si DPWH Secretary Mark Villar na susuportahan niya ang pagpapatupad ng malalaking proyekto sa Angeles tulad ng NLEX SC-TEX Connecting Road o Abacan Expressway, East Circumferential Road at marami pang iba. Dahil sa dami ng mga proyekto, mas tumaas din daw ang budget ng lungsod para sa taong ito. Mula 1.61 billion pesos noong nakaraang taon, tumaas ang budget nito ng 1.76 billion pesos. Able to really cope up, we now need to strengthen as well our revenue generation. We now need to seriously work on the codification of our mandatory and compulsory legislative action as required by the local government code, particularly on health, the environment, market, gender development, sanitation, among others. Kahit pa nasa huling termino na ng panunungkulan si Pamintuan, hindi pa rin daw niya nakakalimutan ng kontrata sa mga Angeleño. Ilan sa mga binuksan at pinasinayaan ng lungsod ay ang Angeles City Public Cemetery sa Barangay Sapalibutan at ang Disaster and Emergency Command Center. Ipinagmalaki ni Pamintuan na maganda ang nasabing sementeryo dahil mura lang daw ang singil at may moderno itong crematorium, mga chapel at mortuary na pwedeng pagburulan, columbarium at pati jogging pa. Ang Disaster and Emergency Command Center naman ang magsisilbing mata at tenga ng syudad sa pangangalaga ng mga mamamayan. Nagpasalamat din ang alkalde kay Dennis Uy na siyang technology provider ng Command Center. Nang nilusad natin Command Center nung nakarang linggo, may binitawang pangako si Ginoong Dennis Uy, ang ating technology provider, na sa loob ng isang taon ay ikokonekta niya sa internet sa pamamagitan ng fiber optic ang 30,000 tahanan sa Angeles City. Bababa din niya sa 500 kada buwan lamang ang presyo ng cable internet subscription ng 20,000 o 20,000 na tahanan. Upang ang 70% ng kabuang 80% ng household sa ating syudad ay konektado na sa mundo. Dahil nais din daw niyang maiangat ang lungsod bilang smart city, lalo daw nilang pinag-iibayo ang modernisasyon ng ating mga proseso sa paggamit ng Information and Communications Technology o e-governance sa business permit, government permits and documentation at sa mga internal na proseso sa budget and financial management. Pagdating naman sa seguridad, bumaba na daw ang insidente ng krimen sa lungsod ng halos 20% ngayong taon. Masaya ring ibinalita ni Pamintuan na malapit nang matapos ang pamilihang bayan ng Pampang na pinaglaanan ng lungsod ng budget na 50 million pesos. Samantala, malapit nang matapos ang pagpapaganda sa ating pamilihang bayan sa Pampang na pinaglaanan natin ng budget na 50 million. Layunin natin na pagandahin at ayusin ang ating palengke bilang mahalagang bahagi ng ating pagpapatampok sa syudad ng Angeles bilang pangunahing food and culinary o gastronomy destination sa ating bansa. Sa katunayan,
Thank you, John Montasis. Thank you, Joy Cruz. Kasali ang Naga City sa mga syudad ng mundo sa kandidato ng mga pabilang sa Creative Cities Network ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization o UNESCO bilang Gastronomy City. Binigyan din niya na mahigit 600 mga estudyante sa City College of Angeles ang nakapagtapos na. Masaya siya dahil nagsimula lamang sa mahigit 300 ng estudyante ng CCA noong 2012. Ngayon ay mayroon ng mahigit 1,000 mga estudyante ang naturang paaralan. Pagdating naman sa kalusugan, fully operational na din daw ang chemotherapy infusion unit at ang intensive cardiac care unit ng Ospital ng Angeles. Sa larangan naman ng paggogobyerno, iginiit niya ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng League of Cities of the Philippines at Chairman ng Regional Development Council. Nagpasalamat din siya dahil sa sunod-sunod na beses mula noong 2012 ay siya ang napiling Outstanding Mayor of the Year ng Superbrand Marketing International. Siguro tayo isasama sa usaping pangkapayapaan sa CPP na sinama din tayo bilang isang advisor sa GRP. Kundi malawak ang ating pangunawa sa isyu ng kapayapaan na napakalaking isyong sagabal sa lupang pakunlad ng ating bansa. Masalikod po ang usapan sa ngayon. Medyo frustrated na tayo. In fact, I also advise what I thought it should not be. Pinaalala ko po sa Secretary Bebot at Secretary Jess, ako po ay nalulungkot sa nangyayari. Napakaganda na po ang usapan. Nandiyan na yung pagbibigay ng lupang libre sa ating pong mga pasante. Napakaganda na. Nagtataka ako. Bigla na lang mag-aambos at tatapusin yung unilateral ceasefire. Nakapaglabas na po tayo ng almost 35 consultants, pati yung naging chairman at secretary general ng Communist Party of the Philippines. At yung mga leaders, dinala pa sa Malacanang at nag-dinner pa doon. At ginawa pa yung apat na leftist na kasama sa kabinete. Pagkatapos, ganyan pa rin po ang naging aksyon ng ating mga kapatid sa kaliwa. Pero hindi po ako sumusunod. Sa kanyang huling talumpati, nakiusap siya sa lahat na suportahan ang federalismo sa bansa at huwag nang balikan ang lumang sistema ng pamumulitika. Ang ating nararating at narating mga kasama. Marami na tayo naipunta tungo sa lubusang pagunlad ng ating syudad. Alam ninyo na malapit na ako mamaalam sa inyo. Pero sana po ay itutuloy na natin ito. Sana po ay huwag na tayong umalik. Huwag na natin pabalikin ang lumang sistema ng pamumulitika na nakasalalay sa hayagang feudal na sistemang patron. Tama na po ang pagpapasitan. Tama na po ang pagpapagandang lalaki. Huwag na nating hayaang mamayalin muli ang mga tao at ang kain ng akala nila sila lamang at wala lang iba ang maaaring mamuno at mamamayan sa mamamayan ng ating bawat sila. Kaya naman po, suportado natin ang federalismo na minumungkahi ng ating Pangulong Duterte upang malutas ang batayang kahinaan ng ating sistema sa politika. Mula Angeles City, ito po si Zali Salak, nag-uulat para sa News 3.